Kahit nga itong si Tulfo, nagsalita na rin ho sa hindi magandang ginawa sa atin ng mga Chinese, hindi na rin ho nakapagpigil. So sabi ba naman aniya, Erwin Tulfo blast China, wala silang karapatan na pagsabihan tayong umalis tayo sa sarili nating teritoryo. Ito dapat yung ginagaya mo, Robin Padilla, ano? Hindi yung naghahangad ka sa mataas na posisyon. Ito dapat yung ginagaya mo, yung may paninindigan. Kagaya ni DND Secretary Gibo Chodoro, ni Mig Zubiri. Diba? Yan dapat yung mga tinutularan mo. Hindi yung pro-Chekwa ka. Dapat pro-Pilipino ka eh. Asan yung sinasabi mo, dapat mahalin natin ang ating bayan, ibigin natin ang bansang Pilipinas. Tapos, hindi ka man lang nagagalit sa ginagawa nitong mga Chinese na to. Tama ba yun? Ha? Anyway, sabi dito, House Deputy Minority Leader and ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo lambasted China for accusing the Philippines intruding in Scarborough Shoal without permission. Wala silang karapatan na pagsabihan tayong umayos sa sarili nating teritoryo kahit ano pa ang itawag nila sa Baho de Masinloc, sa Zambales, Pilipinas pa rin ito. Exactly. Diba sabi nga 120 nautical miles, 150 nautical miles lang yung layo simula dito. Bali ang pagbiyahe ay isang araw na may kalahating gabi. Tapos papaalisin tayo, fishing ground natin yun. Sino sila? Diba? Ano yung karapatan nila? Sila na nga ito yung kamkam ng teritoryo ng hindi naman kanila. Sinira pa nga itong ating coral reefs. Ninakaw pati mga marine resources, winter cannon pa tayo at recently may floating barriers, di ba? Tapos pati ba naman pangingisda? Grabe, pahirapan pa. Kaya Robin, kung mahal mo yung Pilipino, bakit hindi ka nagagalit sa tuwing inaabuso tayo nitong mga Chinese na to? Well, kung sa bagay, itong si Robin Padilla naghahangad ng mataas na posisyon eh. Dumidikit kay Vice President Sara Duterte at gustong makakuha ng mataas na pwesto. Imagine, ito, nakikita niyan, Robin Padilla is Team Sara Duterte all the way. Tagumpay na magdadala sa tunay na pagbabago, tunay na magdadala ng pagbabago. So what does it mean? 'Di ba? Ano yung ibig mong ipahiwatig dyan? Isa lang yung nakikita ko, nagsisip-sip ka na dahil naghahangad ka sa mas mataas na posisyon. Kitang-kita naman sa galawan mo, utol kong hudlong. Alam mo naman sa sarili mong mahina ka. Alam mo naman sa sarili mong hindi mo nga kayang mag-lead sa foreign policy. May kakulangan ka sa knowledge. Parang parehas ka lang din ni Manny Pacquiao, di ba? Tapos naghahangad ka sa mataas na posisyon. Hindi ka ba dyan nahiya sa ginagawa mo? Tsaka, di ba si Pangulong PBBM ang isa tumulong sa'yo during campaign period? Sinama ka sa mga rally-rally nila. Tapos sino yung pinasalamatan mo at the end of the day? Si Crazy? As may naitulong daw sa'yo ng sobrang abay naman, Robin. Minsan yung kakapalan ng mukha, tinatago yan sa bulsa, ha? Hindi yung grabe to. Actor nga naman siya, di ba? Bida-bida. Eh, yun naman yung role niya eh. Maging pabida kasi bida-bida. So, sabi pa nga dito guys, ito, Tulfo expresses support for Philippine Coast Guard action in removing the floating barrier placed by Chinese Coast Guard in the area to prevent Filipino fishermen from accessing their traditional fishing ground. So, kung matatandaan nyo din guys, itong si Robin Padilla, nung, di ba, tinanong niya yung presensya ng US dito sa bansang Pilipinas, pinapaalis niya yung presensya ng US, di ba, tinatanggal niya na yung pagmomonitor dito ng US. Nung natunugan niya na bumantot yung kanyang pangalan, abay biglang nagbalimbing. Sinabi ba naman niya kay Pangulong PBBM na he is a true statesman. Di ba? Nag-backfeeding siya. So, nakakatawa ang isipin, double standard eh. Alam naman ata ni Robin Padilla yung stance ni Pangulong Bongbong Marcos ukol dito sa West Philippine Sea. Diba? Kakaloka tong baklang to. So sabi pa dito, sino ba itong China na pagsabihan tayo na parang sobra naman ang baba ng tingin sa atin? Huwag tayong pumayag na para tayo pang pinagsasabihan at sunod-sunuran sa mga ito. Tulfo believes it's timely to seek the assistance of friendly countries such as United States,
Japan, and others to help us patrolling in the West Philippine Sea. Tama! Exactly, kailangan natin ng tulong ng ibang bansa. Ito kasing si Utol Kong Hudlom, nagtatapang-tapangan na sinasabi niya na hindi natin kailangan ng tulong ng ibang country. Mag-mandatory ROTC lamang ho tayo. Bakit? Sa tingin mo, kung yung buong population ng mga Pilipino na sumali sa mandatory ROTC na to, sa tingin mo, sasapat ba ito? Para malusob natin ng China ng tayo lang? Sa military expenditure, ang budget nila 293 million per year. Samantalang tayo, magkano lang yung budget natin? 4.4 billion pala, I mean. 'Di ba? Sila nangangalahati na sa chart, tapos tayo wala pang 1/4. Yung air forces nila, land forces nila, manpower nila. 'Di ba? Ang dami mga aircraft, tayo zero. Kaloka tong si Robin, yung mga military personnel active na reservist nila, kung sakaling maubos na yung mga lumusob, kung sakaling maubos, 'di ba? Meron silang mga reserba. Ang reserba nila 325 million. Tayo 25 million lang. Anong laban natin doon, Robin? Kaya Utol Kong Hudlom, mag-isip-isip ka nga. Kakahiya ka. So, hindi naman siguro tayo bobombahin ng China kung sakaling lalapit tayo sa ating mga kaibigang bansa dahil tiyak na magkakaroon tayo ng international conflict. Kaya dapat lamang na lumapit tayo sa kanila at humingi ng tulong dahil sa sobrang ginagawa nila sa atin. Tukot yan ngayong gusto kong sabihin na matagal na kasi tayong binubuli ng China since 2014 pa. Itong water cannon na to, noong panahon pa ni Digong, yung floating barriers na to, panahon pa rin ho ni Digong. So, ang ibig ko sana ditong sabihin, kahit pa paano mag-react man lang tayo. Kahit papano, 'di ba, magparamdam din naman tayo ng puwersa natin para nang sa gayon hindi tayo bulihin ng bulihin. Kasi habang ginagawa nila sa atin yan na hindi tayo nagre-react, it means parang ginigib na natin agad itong mga teritoryo natin na dapat sa atin. 'Di ba? Yun eh. So, the PCG announced that it had successfully removed barrier in compliance with presidential instruction. Alam nyo guys, itong barrier na to, nung na-interview yung mga mangingisda na nandoon sa Scarborough Shoal, panahon pa pala ito ni Duterte, hinahayaan lamang ho. Kaya nga itong mga China na to, habol ng habol sa Baho de Masinloc, kasi nga during pandemic pa, sa panahon ni Duterte, hinahayaan itong mga floating barriers na to, hinahayaan yung mga mangingisda na tabuyin. 'Di ba? Pati yung pagwa-water cannon sa kanila, hinahayaan lang din sila. So imagine, sa kapabayaan ng nakaraang administrasyon, ang mga kawawa ngayon, yung mga mangingisda. Buti na lang may Pangulong PBBM na talagang may literal na paninindigan. Salamat at saludo ho, Pangulong Bongbong Marcos, sa inyong katapangan na iginagawad sa bansang Pilipinas para ipagtanggol ang ating mga mangingisda nang hindi sila masaktan sa ginagawa nitong mga checkwa na to. So, buti na lang may Pangulo tayo. Anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong